Maayong buntag ka na itong tanan nga higala o mga kaigsuunan, mga suki nga nagasubaybay sa itong programa ang Buhing Kamatuoran 101. In today's video, atong padayon pag-iskot mahitungod sa Disciple Making Church. And here we are, atong pag-isgutan na pod in line with this ang benefits sang isa ka leader ngadto sa mga paghimo o disciple. So, leaders benefits of life on life discipleship. So naagian na to sang nagligad nga mga adlaw or sa mga simana ang benefits man pod sa isa ka disciple sa pag-apil niya sa isa ka D-group karon nga adlaw, karon nga tion atong paghisgutan man pod ang benefits na pod sa usa ka leader. Number 1, fulfilling Christ's mission in your life. Of course, no, in the book of Matthew, chapter 28. So, sa paghimo dahil ini, naka-fulfill kita sa mission ni Christ diri sa aton nga kinabuhi. So, ang tawag sini, spiritual satisfaction and purpose. So, ang ato nga spiritual nga bahin na fulfill na to ang kining gitawag og purpose. Ang katuyuan nga nung nga naluwas kita. Ang katuyuan nga nung nga giluwas ka sa Ginoo. Tungod kay mohimo ka, mo reach out ka sa uban o ma-disciple nimo sila. Mabaptize kag ma-disciple man. And number 2, develop long-lasting relationship. Muni atong hisgutan kahapon nga diin relationship daw sama sa usa ka pamilya, like father and son, a parent and their children. So sa family diya sa Ginoong Dios, amo man pod sina nga diin makadevelop kita og long-lasting relationships. So sa discipleship di ay if mo spend magug kag time, magud ni natong kalimtan ha, sa discipleship you will spend time. Dili pwede gyud nga dili ka mo spend og time sa ilaha. If Sunday is not enough, we need intentionally spend time with them. Kining gitawag under niini is close relationship, close friendship. Lahi po itong huna-huna sa uban. Of course, no, muna nga pagabantayan nato tungod kay delikado kung babae to lalaki. Tungod kay ang tumumugod niini develop long-lasting relationship. Munang dili pwede sa discipleship babae lalaki. Dapat lalaki to lalaki. So mag-build yun ang relationship diha ni Jesus, pero not all the time tungod kay may mga trabaho man pod. Number 3, opportunity to help others grow in Christ. So it is a great opportunity na makatabang ka sa uban nga mo grow diha ni Kristo. Big and great opportunity nga matabangan sila. Dili sila gabasa sa Bible, through discipleship makabasa sila sa Bible, and through discipleship matabangan sila nga magampo. Through discipleship matabangan sila how to win souls, tungod kay ginatutukan yun nimo sila, not just only by group but one-on-one, life on life. Lahi ang sa traditional, tungod kay ang sa traditional manggod we spend more time sa congregation. But this, sa discipleship, just a few. Gamay lang, no? Gamay lang. So, maka-focus gid ka sa ilaha. Muna nga, matutukan nimo sila. And then, you will watch them mature into Christ-likeness. Mature sila diha sa kinaiyahan ni Kristo. In Romans chapter 8 verse 29, ang katuyuan sa Ginoong Dios that we become more like Christ.
that we will become like Christ. Muna tumong sa Ginoong Dios, He predestined, He ordained, and then ang tumong niya na may susama kita kang Kristo. In number 4, di lang fulfilling Christ's mission, develop long-lasting relationships, opportunity to help others grow in Christ. Number 4, invest in one of the few eternal aspects of this life or people. Mo invest kita in one of the few eternal aspect of this life. Ga invest kita no, ga sacrifice kita, gahimo kita og effort nga diin ato ma-harvest dili dinhi kundili eternally dito sa langit. So muni nga investment nga diin worth it, tungod kay you just do the planting, you just do the growing, you just do the process, and then ang reward madawat nimo sa langit. Naaman dyan mga panahon nga may mga pagsulay, pero at least nga gihimo ni may mong party. Just think it as a spiritual investment. Mo lang gina. More manggid ka na. In number 5, share life experiences. Share kag life experiences. Fun times and life challenges as well. Ga-share ka dili lang no sa kining gitawag og experience nimo, experience sa mga dautan sa una, kundi experience ninyo. Atong ibutang og kining mga kalipay, ligo-ligo, kining mga outing, kining mga hiking. So gina-join nimo sila, i-share nimo. Sample na kay day off karon, manglaag mo dito sa inyong pamilya, tawa imo silang apilon, imo siyang apilon. Tungod kay you want to invest. Gusto pa gid nimo siya nga matudloan. Gusto pa gid nimo siya nga ma-reach out nimo siya. Ug uban pa. Dili lang no sa mga kalisod maghinilakay mo, kundi bisan sa mga kalipay. And that is discipleship. Dili lang taman sa lingkuranan, mag-uban mo sa lingkuran sa church, kundi bisan sa mga outdoor. Number 6 is stimulate your own growth and maturity. Mao ni siya ang nindot no sa usa ka leader. Ang benefits sa usa ka leader, you stimulate your own growth and maturity as others emulate you. So mao ni siya ang nakanindot na ikaw gid mismo tubo gid ka. Dili gyud mo nay nakanindot kay ang benefits is ikaw una ang motubo, samtang uban gaagad sa imong pagtubo. Increase reliance on God, Holy Spirit, pray and learn more. So mo nay ang ginahimo. And number 7, last one, leave a legacy of being a disciple who made disciples. So, see your spiritual children and grandchildren. Tinuod no mo gini ang binakanindot. Makita nimo sila nga gatubo, makita nimo sila nga gapang himo pud og disciple. So, hinauta nga na-remind kita niini na kapahinumdum sa ato no, bisan mubo lang nga diin day ang benepisyo sa usa ka leader or usa ka group leader or usa ka disciple nga mag-disciple pud. So thank you so much. Ginoong Dios magapanalangin kanato.